morning, ang ating pong series is more about yung the first and second book of Timothy. At this time ay tayo ngayon ay nasa ikalawang sulat ni Pablo kay Timothy. Just to give you a background, yung background po nito, si Apostol Pablo ay nakakulong at siya po ay malapit ng patayin. Okay? Habang ginagawa niya ang sulat na ito, mabigat din sa loob niya. Alam niya na malapit na siyang mamatay, and yet he keeps on writing. Okay? So itong dalawang librong ito na sinulat niya kay Timothy ay sa kulungan po ito ginawa. Okay? One of our brother in Italy, in Europe actually, si Pastor Lino, were able to visit. Sayang hindi ko na i-post yung he's able to visit yung mismong pinagkulungan ni Apostol Pablo. Okay, napuntahan niya mismo. Hindi ko lang naipakita. Anyway, nakalalagay niya na lang siguro sa ating pong group chat. Just to show you, dito siya nakakulong. Dito niya sinulat yung first and second book of Timothy. Okay, ang title po natin series is about Be Strong in Grace. At ang topic natin is about the truth about some teachers in the last days. Okay? Ako po ay si Bro Marvin Mercado. We call me Pastor Marvin Mercado po from PH Arabia. Again, welcome po sa lahat ng ating kapatid. And this morning ay pag-aaralan po natin kung gaano ba kahalaga na mapag-aralan natin in the last day, sa mga huling araw, na maraming mga ganitong tao ang naglilipana or lulutang. At the same time, maraming tao ang namamayagpag wherein sila yung gustong-gusto nilang magturo ng salungat sa sinasabi ng Biblia. Especially kung ang pag-uusapan natin ay ang kaligtasan. Okay? So sa umagang ito ay itutuloy lang po natin yung pinag-usapan natin last week, yung the truth about dun sa mga huling araw. And this time sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga ganitong huling araw. Kung natatandaan ninyo, binasa natin last week yung 2 Timothy 1-5. And this morning, we will talk about 2 Timothy chapter 3, verse 6-9. May I invite everyone? Sige po, can we all stand? Okay lang pong basahin natin yung salita ng Panginoon. Baka balang araw ay hindi na natin ito mabasa in public. At least we have the opportunity to read the Word of God in public. Basahin po natin ang sabay-sabay. 2 Timothy chapter 3, verse 6-9. For among them are those who enter in the households and captivate weak women, weighed down with disease, led on by various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of the truth, just as Johannes and Jambres opposed Moses, so this man also opposed the truth. Men of depraved mind rejected in regard to the faith, but they will not make further progress, for their folly will be obvious to all, just as Jannes and Jambres' folly was also. Tayo po ay imuko sandali. Panginoon, samahan at pangunahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita, turuan at tulungan mo po kami maintindihan po namin ito. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa buhay po ng bawat isa. At tanging ang kabutihan at ang katapatan mo po ang siya lamang po ng pag-uusapan sa umagang ito. Po ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So in review, napag-usapan natin last week na sa mga huling araw ay darating yung panahon na kung saan maraming tao, maraming pastor, maraming propeta, maraming guro ang lalabas at magtuturo ng mga salita ng Diyos na salungat sa sinasabi ng Biblia. At sinabi nga doon sa Matthew 7:15-20, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, where in fact sila naman ay katulad ng mga mababangis na asong gubat. Yun po yung dating. Sabi dito, sila ay parang hindi daw pwede na ang isang puno ng ubas ay magbunga ng hindi bunga ng ubas. Tama? Kung ano yung puno, yun din yung bunga. Therefore, kung ang puno ay masama, anong expect natin sa bunga? Masama. Kung ang puno ay mabuti, anong expect natin sa bunga? Yun, salamat sa apat na sumagot. At sasabi dito, at pagkatapos nito, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa.
Okay? Hindi pwede yung nagtuturo ka ng Biblia, pero maya't maya, mura ka ng mura. Naninira ka ng tao. I call it BSDU. Balik sa dating ugali. Hindi pwedeng ganoon. It has to be parang magna-manifest sa buhay ng isang mananampalataya o tagasunod ni Kristo na yung buhay na sinasabi nating buhay na kalugod-lugod sa Kanya, buhay na binago ng Panginoon, dapat ay nagmamanifest o nagre-reflect o nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Nandiyan po kayo. Huwag po kayong magalit sa akin, ha? At this morning, sabi doon sa sumunod na mga talata, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa aking kaharian ng langit. Yun ang sabi ni Jesus. Kung hindi, ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At sabi pa nga doon sa kwento natin last week na ang araw ng paghuhukom, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa Diyos. Ang sabi nila, Panginoon, di ba nagpahayag kami ng mensahe mo mula sa Diyos? Nagpagaling kami ng maraming may sakit. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ngunit sasabihin ko sa kanila, ito yung pinakamalupit, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa mga huling araw, marami ang magsasabing, uma-attend naman kami ng church. Marami magsasabi na, sumama pa nga ako doon sa healing crusade. Marami magsasabi na nagpagaling nga ako ng may sakit. Marami magsasabi na parang may mga demonyong napalayas namin. And yet, sabi sa Biblia, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At nakakalungkot isipin, pagharap natin sa Diyos, ang sasabihin sa'yo, Marvin, lumayo ka. Hindi kita nakikilala. Dahil ang kikilalanin lamang ng Diyos sa huling araw, sa kanyang pagdating, ay yung mga taong gumagawa lamang, sumusunod lamang, ayon sa kalooban ng Ama. Andyan pa po kayo. Kaya pinag-usapan natin doon na sa Tagalog, ang ganda ng sinabi. Sabi doon, dapat mo malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Expect na natin yung reality, magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao, okay, pag sinabi kasing huling araw, ganito po yung kwento. Pag sinabi kasing huling araw, si Jesus, nung mula siya ay umakyat sa langit, sa Acts, di ba, sa Matthew, alam niyo po, nung umakyat siya sa langit, hanggang sa kanyang muling pagdating, ganun, hanggang muling pagdating, in between, ang tawag doon ay in the last day. Nakukuha niyo po. So, nung umakyat si Jesus sa langit at sa kanyang muling pagdating, ang sabi doon, ito ang tawag dito, in the last day. Hindi natin alam kung tayo ay nasa gitna na o malapit na nga siyang dumating. Hindi natin alam, only God knows. Pero ang sabi sa Biblia, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw, in the last day, magkakaroon ng kahirapan. Expect yung difficulty. Yun ang reality. Ano yung expect natin? Ang sabi doon sa 2, basahin, samahan nyo nga po akong magbasa. Verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Ang sabi, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. At ang pag-aaralan natin ngayon ay nasa verse 6 to 9. Basahin din po natin sa Tagalog para medyo pumasok pa ng konti sa atin. Ang sabi doon, may ilan sa kanila nagagamit ng panininlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito'y alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Lahat ng gusto matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman hindi sila nakakaunawa. At tulad ni Janes at Jambres na sumalungat kay Moses, sila ay sumalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Janes at Jambres.
At ang sabi doon, realize natin that the reality sa mga huling araw ay mayroong paghihirap, difficulty, kahirapan. Which is also, let us recognize as well that yung reason, bakit nagkakaroon ng kahirapan, bakit may mga taong lumalabas na ganito, bakit sinabi sa Biblia, yung 18 kwento na ito, yung iba't ibang klase ng karakter ng isang tao na kung saan, mistulang, kung babasahin natin yung Bible verse at inisa-isa natin to last week, maraming, kung titignan niyo yung unang salita, ano yun? Lovers of self. Ano yung huling salita? Lovers of God. Merong contrast. Maraming tao ang parang mas mahal nila yung sarili nila kaysa mahalin ang Diyos. Kung papasahin natin yung pangalawa, lovers of, ano raw? Money. Yung nasa baba, lovers of pleasure. Mas marami sa atin ang kung saan ako kikita, kung saan ako komportable, kung saan ako mas nakasarapan, yun ang gagawain ko. Paggawa ng kasalanan, paggawa na kung saan walang humpay na kasamaan, yun ang ginagawa ng tao. And also kung babasahin niyo yung gitna, yung naka-red, sabi doon, unloving and haters of good. Wherein makikita natin, it looks like maraming tao sa mga huling araw, ang naghahanap talaga ng ibig sabihin, ano ba talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Even the false teachers, sila man din ay nahihirapan at hindi nila maintindihan ano ba talaga ang kailangan ng tao. At kung babasahin natin itong 3:1 to 5, 6 na beses binanggit yung love. At kung lilimi-limiin po natin ito, makikita natin that maraming tao ang mas mahal nila ang kanilang sarili kaysa mahalin ang Diyos. At maraming pagkakataon na kapag ganito ang ginawa ng isang tao sa kanyang sarili, it can be damaging, destructive, at magkakaroon tayo ng tinatawag na rebellion against God. Kakukuha niyo po. Kaya naman sabi doon, mas magandang i-copy na natin yung attitude ni Kristo. Ano ba yung attitude ni Kristo? If you're going to read Philippians chapter 2, verse 3 to 11, makikita natin kung ano yung ginawa ni Kristo. Kung paano siya namuhay na merong kababaang loob. Ang sabi doon, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. It looks like salungat pa din sa gusto ng tao. Ano yung gusto ng tao? Lovers of money, lovers of pleasure, unloving, namumuhi sa kasamaan. Pero ang sinabi dito, ganito ang pinamuhay ni Kristo nung siya ay nasa lupa. At kung babasahin natin yung hanggang sa 11, siya ay Diyos, tunay na Diyos na nagkatawang tao. Tapos nasabi doon, pero siya ay sumunod, oo, hanggang sa kamatayan, sa krus. Yung obedience siya, gano'n na lamang. And yet, maraming pagkakataon na kung saan, kung tayo siguro yung sinisipa, tinatadyakan, di ba? Hindi mo na bibit-bitin yung krus eh. Ihahampas mo sa kanya yung krus sa sobrang galit mo. Tama? And yet si Kristo, wala naman siyang ginawang masama. People did lot of things para siraan siya, murahin siya, tadyakan, putungan ng lahat ng iyon. Actually, ang naiisip ng Panginoon doon tayo. Ginagawa ito ni Jesus para sa iyo, para sa akin. Para sa katigasan ng ulo ni Marvin, hahampasin siya. Para sa yung lahat ng kalokohan ng mga taong ito, tatadyakan siya. Nakukuha niyo po. Lahat ng iyon ay ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Well, again, nasabi natin, marami pa rin tao ang na kung saan ay mas mahal nila yung sarili nila kaysa sa Diyos. Mas mahal nila yung pera kaysa sa Diyos. At maraming tao rito yung masyadong proud, yung mayabang, okay? Obsessed doon sa mga bagay na kung saan kapag hindi na sila napapansin, gagawa sila ng way para mapansin sila. Maraming tao magiging arrogante. Dapat ako muna. Kayo mo, bago ikaw. Tama? Tignan niyo yung mga nagpupunta ng kainan. Simpleng example. Pag pumunta tayo ng kainan, may birthday. Alam mo yung taong mayabang, arrogante, takot magutom. Kakalimutan niya lahat. Pupunuin niya yung kanyang plato. Di ba?
ng pagkain. Eh paano kung konti lang ang handa, di hindi na nakakain yung iba? Parang yun yung sinasabi po natin na tansyahin natin, mas unahin na natin yung iba kaysa sa atin. Pero mahirap gawin yun. Tama? Kasi naturalmente sa ating lahat na ako, me, myself, and I. Maraming tao lalabas sa ganun. At marami rin sabi dun sa Biblia, babasahin natin, bukod sa arugante, maraming tao ang abusado, slanderer. Ito yung mga masasamang tao na kung saan abuso sa paninira ng ibang tao. Di ba lang ako yung bida, masiraan ko siya, okay lang yun. Maraming taong laging yung tinatawag nating di baling masira yung reputasyon ng iba, basta importante ako yung sikat. Maraming backbiter. In the last day, ang sabi doon, marami rin dito ang mga disobedient to parents. This morning, last week, natawagan niyo po yung mga nanay at tatay. Were you able to say, I love you mom, I love you dad? Hindi porkit tayo ay nakakapagpadala ng malaking pera sa kanila. Tapos na yung ating responsibilidad. Tayong mga anak. Kaligayahan ng isang magulang ang sila ay sundin kahit tayo ay malayo. At ang maalala mo sila sa loob ng isang araw. Just to say hi, hello, kumain na ba kayo? Sa magulang, sa katulad kong magulang, sa katulad yung magulang. Malaking bagay yun. Tama? We still have time. Talk to your parents. Obey them. Amen. At sa mga maraming pagkakataon, sabi doon, maraming tao pa rin ng mga ingrata, hindi marunong magpasalamat. Wala ka nang naririnig ngayon na thank you and welcome, no? Parang pagka tinulungan mo, utang na loob mo pa. Kaya nagpadala ka, tatawag, kulang. Wala man, thank you muna. Ano ba? Maraming sa mga huling araw, marami yung mga mas nagdi-desire na mabuhay doon sa kasalanan. May asawa ka na, kung sino-sino pa yung chinachat mo. May pamilya ka na, pero gusto mo pang gumawa ng isa pang pamilya. Hindi na, wala nang kabanalan. At sa mga huling araw, maraming tao yung unloving. They hate yung mga walang puso sa paggawa ng masama. Maraming tao sa mga huling araw ay yung parang tinatawag nating laging irreconcilable. Yung mga taong walang ginawa, kundi pinanganak yata siya para laging kumontra. Nakakita na kayo ng ganung tao? Maraming tao sa huling araw, sabi ng Panginoon, ang maraming malisyoso, maraming chismoso at maraming chismosa. Parang totoo, no? Mas chismoso pa nga yung mga lalaki, sabi nila. Aray ko. Okay. At sa mga huling araw, ang sabi doon, maraming tao ang mga wala na talagang control sa kanilang sarili. Di ba? Pare, wag na yan. Tigilan mo ko, hayaan mo ko. Di ba? Ilang yung road rage na nangyayari sa Pilipinas. Pinipigil na, lalo lang man ang gigigil. Nandyan pa po kayo. At sa mga huling araw, maraming tao ang magiging brutal. Nakadapa na, tatadyakan mo pa. Alam mo nga nang naghihirap, parang lalo mo pa siyang sisikilin. At maraming tao ang napaka-violente, at maraming tao, sabi doon sa huling araw, ay haters of good. Kapag ang ikaw ay gumawa ng mabuti, yung haters of good, magagalit siya sa'yo. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo siya tinulungan? Di ba? May lalapit, pinautang mo na naman, alam mo namang hindi siya nagbabayad. Lumapit may extra ka. Tulungan mo, wala nang masama. And yet, many people ang parang sa kabulsa nila hiniram yung pera, kaya pag pinahiram mo na naman, pera ko naman to, hayaan mo na lang. Pero yung mga haters of good, pag gumawa ka ng ibang mabuti sa tao, magagalit din siya sa'yo. Nasasabihin sa'yo, tan-GA ka kasi, uto-uto ka. Nakakuha niyo po? Ay, ginong kami po. Okay, maraming tao din ang kung saan yung treacherous, ito yung mga traidor. Sa mga huling araw, maraming tao yung reckless. People na kung saan nauuna muna yung manununtok muna bago niya sasabihin masamang manuntok. Reckless. Maraming tao yung parang sa pagmamaneho na lang. Kasi hoda mabangga ako, basta uunahan ko siya. Reckless. Ako kuha niyo po. At sabi doon, maraming tao sa huling araw, conceited.
Pag wala na ako sa Father's house, hindi na kayo gagana. Pag umalis na ako sa kumpanyang ito, wala na magwawalis ng sahig. Umalis ako sa kumpanyang ito, wala nang magliligpit ng basura. Nakakuha niyo pa, conceited. Na kung saan as if ikaw yung pinaka-importanting tao, dahil yung parang ang lagi nilang iniisip, yung self-worth nila, yung kaya nilang gawain. At sabi doon, marami din sa pagkakataon sa buhay na ito, at sa mga huling araw, they love pleasure. Kung saan siya masaya, doon siya. At kadalasan, kapag ganito na yung mga nangyayari, yung 18 nabanggit sa Bible verse natin, ito rin ang nagiging dahilan upang ang mabuting balita ng Diyos ay hindi maisulong. Sa mga huling araw, marami ang magtuturo at magsasabing banal sila, sumusunod sila sa Diyos, pero ang sabi doon, makikita mo naman ito sa kanilang pamumuhay. At ang sabi nga doon sa pag-aaral natin, sa huling pagkakataon, sabi doon, avoid such people as this. Embrace the remedy. Merong reality, merong reason, at yung remedy is iwasan. Alam niyo po yung minsan kasi, parang, hindi kasi kaibigan ko siya. Oo nga, pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Dahil sa pagka ikaw ay nagsasama sa mga taong ganito, balang araw magiging ganyan ka din. Subukan niyo pong magsasama sa mga taong palamura. Mamaya, bukas, makalawa, mas malutong ka pang magmura sa kanya. Pero biro. At maraming pagkakataon, nauso sa kumpanya, kunyari, yung nanonood kunyari ng Bold. Pamimigay niya. Oh, panoorin mo. Hanggang sa buong grupo na nila, nanonood ng ganon. Merong isang nagwe-wedding, so natataya ng sabong. Ganon na rin sila balang araw. Bakit? Kasi nga, sabi sa Biblia, kapag may mga ganitong tao, sa mga huling araw, avoid such people as this. Nandiyan pa po kayo. Kaya naman, ang sabi doon sa ating pag-aaral, sa kadalasan po sa buhay natin ito, tandaan natin na kapag may mga ganitong kwentuhan, pag may mga ganitong usapan, pag may mga ganito tayo nakikita sa kapwa natin tao, huwag po natin silang parang siraan din or magalit tayo, kundi mas mahalin natin sila sa paanong paraan. Pray for them. Nakukuha niyo po. Pray for them. Para hindi tayo maapektuhan. At tandaan natin, tayong mga naniniwala kay Kristo, tayong mga tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior, nawa sa buhay natin, nasain ng bawat isa, na mas ingatan natin yung ating puso, yung ating motibo, yung ating salita, yung ating iniisip. Dahil tandaan natin that we are representative of Christ sa mundong ito. Nandiyan pa po kayo. People need the Lord. Nawa sa buhay natin, sa ating pakikitungo, sa ating pagmamahal sa kanila, makita sa buhay na ito, yung buhay na kung saan ganap at kasaya-saya sa Panginoon. At sa mga taong sumusunod sa Panginoon, nawa ay datnan tayong lahat na tapat na naglilingkod sa pangalan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Okay, so review lang po yun. Ito talaga yung message. Mga isang oras pa ito. Ay, hindi. Sandali lang ako magmensahe actually. Part 58, ang sabi doon, the truth about some teachers in the last day. Pag-usapan natin sa mga huling araw, maraming tao ang gagamit ng paniningla, papasok sila sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil din naman sa sarili. May mga babaeng ito ay aalipinin ng kanilang kasalanan at sari-saring pagnanasa yung ginagawa sa kanila. Sa lahat ng ito, sabi doon, makikita natin yung chapter 3, verse 6 to 9, meron ding nabanggit na dalawang pangalan, si Janes at si Jambres. I don't know kung tama yung pagsasalita ko, pero pakikilala ko sa kanila, ko sila sa inyo mamaya. At yung dalawang taong ito, obviously makikita natin na yung madidiscover din o mahahalata o makikita natin yung kanilang mga gawa. If you are going to divide yung verse 6 to 9, ay ganito po yung makikita natin. The truth about some teachers in the last days, sa mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Some of them, basahin nga natin, they are deceptive. They are dangerous. They are damned. They will be discovered.
At sa pag sinabi po kasing deceptive, ito yung parang yung meron silang appearance o anyo na akala mo ay anghel. Parang sila yung nagsasabi ng tama. Parang sila yung nagsasabi ng eto lang yung pawang katotohanan. Well, in fact, kaya sila deceptive, merong deception kasi nga misleading sila. Sila yung mga tao mahilig kumwestiyon sa salita ng Panginoon. Naalala niyo yung sa Genesis? Di ba? Nung tinukso nung ahas si Eva, diyan pa kayo. Amen. Ang laging sinasabi ni Satanas, talaga? Sinabi ba ng Diyos talaga yun? Ganun yung deception. Gagamitin niya yung lahat ng salitang lumalabas sa bibig mo. Pangalawa, they are dangerous. Para silang these people will cause harm or injury. Sa Christian belief, yung damn, ang ibig sabihin nun ay eternal damnation or yung punishment in hell. At sa pag sinabi natin soon they will be discovered, maa-unmask, okay, makikita natin yung kanilang mga ginagawa at hindi nila ito napapansin. Lahat tayo ay nanonood ng news sa Pilipinas. Ako lang ba? Opo. Ako nga lang dami sumagot. Lahat tayo tama? Amen. Naalala niyo yung Gilas Pilipinas? Opo. Salamat sa isang sumagot. Yung Gilas Pilipinas, ngayon ay meron na silang 2 panalo. Tama? Parang walang nanonood. Opo. Meron na. Okay. Alam niyo yung ginawa ng Gilas Pilipinas bago sila nanalo? Ang ginawa nila, Team Cone, nila Chot Reyes at yung ibang coaching staff, pinuntahan nila yung mga kalaban nilang bansa. Sa ibang bansa habang naglalaro. Before yung liga. At nung pinuntahan nila to, meron din silang mga biniling mga video, mga recorded videotape ng mga basketball player. Alam mo yung ginagawa nila? Hinahanap nila kung sino yung malakas na opponent na player. Hinahanap nila kung sino yung mahinang player na kapag finaul mo, hindi makakashoot ng free throw. Yung weakness. Marunong sa basketball? Hindi. Okay. At na hinahanap nila doon sa kanilang pag-i-spy somehow ay yung ano ba yung lakas ng team na ito. At pag may mga pagkakataon, nasasabihan nila lahat ng player ng Team Gilas Pilipinas na ito yung gagawin natin, dito sila mahina, dito sila malakas. At sabi doon, para pagharap natin sa opponent, kilala na natin sila. Nakukuha niyo po. Amen. Kaya bago maglaro, kilala na nila yung mga players. Ang reason, para hindi sila madaya. Parang sa pag-aaral, ganun din natin. Sinasabi na natin dun sa verse 1 to 5, na sa huling araw, ito yung mga taong sinasabi nilang nagtuturo sila ng salita ng Diyos, and yet hindi makikita sa buhay nila. Nakikinig po kayo. Amen. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin, sabi doon, hindi lahat, nung sabi nga ay nagtuturo ng salita ng Panginoon, ay tama. Tama yung salita ng Diyos, pero mali yung interpretation, merong deception, at the same time, hindi nakikita sa buhay nila. Okay, may tumango. Kaya naman ang sabi doon, for among them are those who enter into household and captivate weak women, weighed down with sin, led on by various impulses. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Pag sinabi nating among them are those, yung mga false teachers, dun sa 1 to 5, na ito yung mga sari-saring karakter na makikita nila, sila rin yung mga pumapasok o nagki-creep in doon sa bahay ng mga babaeng nabanggit sa Biblia. Okay? Anong ginagawa nila? Some of them, yung mga false teachers, dahil napag-aralan na nila kung saan mahina itong mga babaeng ito, dahil napag-aralan na nila na itong mga babaeng ito ay lagi namang nag-aaral pero hindi natututo. Dahil sa pagkakataon na kung saan sinasabi doon, ang gagawin ng mga false teachers, papasukin nila yung bahay-bahay, katulad ng mga babaeng ito, na kung saan para silang mga worm, unti-unti, na pagpasok nila ay tuturuan na nila ito ng mali. Nakukuha niyo po. Nakakita na kayo ng pusa. Opo. Ako lang? May pusa. Di ba yung mga pusa,
kapag ka meron kang laruan na daga, di ba? Pag ginanon mo yan, ano gagawin ng pusa? Unti-unting nagki-creep in. Tama? Walang kausap. Okay, unti-unting gagapang, di ba? At pag ito ay makakatsyempo na makukuha niya yung laruang daga, ano gagawin niya? Tatalon, susunggaban, at hahawakan niya. Parang ayaw yung maniwala. Okay, kung ayaw yung maniwala, nood tayo sa YouTube. Doon ko lang din naman nakita at nakita ko sa pusa ni Doktora. Dito makikita natin na kung saan para daw yung mga pusa, they want to attack the mouse, they sneak in, kikilala, walang nakakita, hindi makakatakbo ito. Pag ito ay sinunggaban ko, sigurado, swak na swak. Ganun yung ibig sabihin doon. Among them are those, sabi doon, for among them are those who enter into the household of women. Katulad po sa Genesis. Sa Genesis, ang sabi doon sa Genesis 3, yun daw ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Tapos isang araw, tinanong niya ang babae, totoo ba, Eva, totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna nito. Sinabi ng Diyos, ano sabi ng Diyos sa kanila? Huwag ninyong kakainin o hihipuin anumang mga bunga nito. Kung kami raw ay kakain, kami raw ay mamamatay, sabi ni Eva. Alam mo sabi ng ahas? Hindi totoo yan. Nakukuha niyo po? Ang sinabi ng Diyos, huwag hihipuin, huwag kakainin. Ano sabi ni Satanas? Hindi totoo yun. Naka-oppose. Na-deceive niya si Eva. Ang sabi niya, hindi naman kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakainin niyo ang bunga ng puno kahoy, makakaunawa kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nakuha niyo ba? Amen. Ang ganda na sana ng buhay ni Eva at Adan. Pero may panira. At ang unang kasalanan ng tao ay pagsuway sa Diyos. Bakit? Dahil merong isang ahas na dadila-dila, lalabas ang dila, at nagkaroon ng deception doon sa Garden of Eden. Nakukuha niyo po. Ganon ang sinasabing deceptive. Totoo bang sinabi ng Diyos yan? Nakukuha niyo po? Yes. Amen. Kaya kapag tayo po ay hindi aral, ang mangyayari, kung ano lang yung madadampot natin sa Facebook, sa TikTok, post. Pero pag pinag-aralan mo, yung nagtuturo pala nito, mura doon, mura dito. Hindi maganda ang pamumuhay. What I'm saying is, mag-ingat. Dahil sa mga huling araw, maraming tao they will question the Word of God. Nakukuha niyo pa? Sisiraan nila ito. At kadalasan, they will deny the Word of God. And those people, kung tayo ay, sabi na, iwasan nga daw natin ito. Dahil, bakit natin ito iiwasan? Because those people also disobey God's Word. Nakita niyo yung Satan's scheme? Yung scheme ni Satan? He merong deception. He denies the Word of God and he disobey the Word of God. Sa mga huling araw, sabi dito, maraming pagkakataon na kung saan, katulad ng mga babaeng ito, they captivate weak women way down with sin. Actually, ang pinag-uusapan kasi dito, ito yung mga babae na kung saan, kapag ano lang yung ituro mo, nangalang sila, tanggap lang sila. Okay? At pag nakita yung sinasabing kahinaan mo, these women also, okay, ay they lead, darating yung pagkakataon kung ano yung nasa nila, yun na lang din yung gagawain nila. To the point, hindi lang ito nagre-refer sa sexual passions. Okay, hindi lang parang gano'n. Kundi sinasabi dito, sa lahat ng area ng buhay nila, sila ay mahina. Ang sabi doon. Kaya ang gagawin nila, hahanapin ni Satanas. Hindi nakita sa Biblia, sino yung unang hinanap? Hindi naman si Adan eh. Sino? I have nothing against with women. Okay?
Pero sinasabi lang, may mga pagkakataon kasi na parang kapag hindi tayo naging matalino, katulad ng mga babaeng ito na binabanggit sa Biblia, na kung saan many false teachers will ililigaw sila. Okay, ililigaw sila. Kaya sabi doon, mag-ingat tayong lahat. At ang sinabi dito, sa Jude 1:4, sinabi doon, certain people have crept in unnoticed. Papasok sila sa bahay mo nang di mo alam. Those who were long beforehand marked out for this condemnation. Ungodly person who turned the grace of our God into indecent behavior and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Sabi doon, kapag itong mga false teachers na ito ay unti-unti yung pinakinggan, in-entertain, kinausap, okay, sinave nyo pa yung video sa YouTube, miya't-miya, kasi parang bakit? Mas gusto siyang magsalita kasi pag nagsasalita siya, nagmumura or naninira. Hindi ganon. Hindi rin pwede na kung saan, pag may mga kapatid kayo na nagtuturo ng Biblia at sinabi niya, saganang akin, ingat kayo. Because they will twist the word of God. Nakukuha niyo po? Sa pag-aaral ng Biblia, ang paliwanag din po ay nasa Biblia din. Hindi pwedeng dadamputin mo yung isang verse at ito na yung paniniwalaan mo. Kundi yung buong chapter, kailangan mo siyang pag-aralan. Okay? Sabi doon, papasok sila ng lihim sa ilang samahan. Ang ilang tao ay ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyan katwiran ng kanilang kahalayan, yung kanilang indecent behavior. Na kung saan, ayaw nilang kilalanin si Kristo at ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan, ang parusang nakalaan sa kanila. Maraming pagkakataon itong mga false teachers na ito. If you keep on entertaining them, delikado po ito. Baka yung kanilang kasinungalingan at yung deception nila, madamay kayo. Imagine mo, tayong lahat ay may pamilya. Anong ituturo mo sa anak mo kung mali na yung tinuturo mo? At kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon at ang pinamumuhay mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, therefore, mas naniniwala ang bata sa iyong kinikilos kaysa sa iyong sinasabi. Nakukuha niyo po? Ingat. Kaya sabi doon, ang mga babaeng ito, sabi doon, weighed down with sins, led on various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of truth. Parang sinasabi po dito na meron silang tatlong klaseng karakter na kung saan ang target po talaga ng mga false teachers na ito ay yung mga weak, vulnerable, yung mga taong weak-willed or innocent, people who are helpless. Bakit? Kasi itong mga false teachers na ito, alam na nilang meron kang immoralidad na ginagawa. May asawa ka na, may gusto ka pang kasamahin. May asawa ka na, binabalikan mo pa yung girlfriend o boyfriend. Ang sabi doon, ang sasabihin ng mga false teachers, okay lang yun. Mahal mo pa. Nakukuha niyo po. For them to be able to have yung captured audience, parang kinukonsenti pa nila. At sabi doon, ang gagawin nila kapag nakita nilang helpless itong taong ito, lalo pa nilang ididiin ito sa kasalanan. At maraming pagkakataon na kung saan, itong mga taong ito na laging naghahanap ng something new, ano ba yung mga bagong katotohanan, ang ginagawa nila, kung kani-kanino sila nakikinig. Kaya sabi doon, hindi lahat ng bagong katotohanan ay totoo. Walang masama sa ating lahat na kung saan tayo ay nagsisearch kasi seeker tayo. Pero kung ito ay labas sa salita ng Panginoon, baka magkaroon tayo ng problema. Nakukuha niyo po. Halimbawa, si Moses ay merong 613 na batas. 613. Mosaic law ang tawag. Pero tayo, binigyan lamang ng 10. Tama? Sinulat dun sa kauna-unahang tablet. Yung table, yung sa bato. 10 na hindi pa natin ma-remember. Tama? Parang ayaw nyo na, may kausap pa ba ako? And yet, yung sasabihin ng false teacher, hindi, kailangan nyo sundin yung 613. Kasi kapag sinunod niya ito, ay magiging mapapabuti ang buhay mo. Sabing ganon.
At sabi ng Panginoon, yun na nga lang 10 ay hindi mo masunod. Ang sabi sa Biblia, sa James, kung nasunod mo man yung 9 at nasilat ka sa isa, wala na rin yung 10 batas, hindi mo na rin siya nagawa. Nakukuha niyo po. Pero sasabihin ng false teachers, okay lang yan. Kailangan mo i-keep yung maraming batas na ito para tanggapin ka ng Panginoon. Para bigyan ka niya ng favor. Para ikaw ay maging okay. For you, para maging pleasing ka sa Diyos, gawin mo itong mga sinasabi sa mga salita niya. O yung mga batas na sinasabi doon. At well, in fact, ang sa totoo naman po, tayong lahat, okay, walang enough na good works. Walang enough na religion. Walang enough na kung saan ay parang lahat ng mga material na bagay na meron ka. Kahit pag samasamahin mo ang lahat ng ito, lahat ng ito ay hindi pasok sa standard ng Panginoon. Dahil tayo, ang tinuturo natin talaga is we need to believe by Scripture alone, by faith alone, by grace alone, by Christ alone. Kaya mga kapatid, ang nasabi doon, sa lahat ng pagkakataon, itong mga babaeng ito, gustong-gusto nilang matuto, and yet hindi sila umabot doon sa kung saan dapat nilang matutunan ng mga salitang ito. Sa pagbuhay po natin mga kapatid, tandaan natin that ingat, if you keep on looking for the new truth. Dahil may mga pagkakataon, baka ikaw ay mag-deceive, magkaroon ng deception, mahirapan kang makabangon. Any people na kukonsintihin ka sa mga ginagawa mo na hindi nakakalugod sa Panginoon, mag-ingat din po tayo. Kasalanan ay kasalanan. Tama? Maliligtas ka dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka maliligtas dahil ikaw ay member ng isang church, dahil ikaw yung pinakamabuting tao. Hindi ka maliligtas at tatanggap ka. Pag ginawa mo ito, accept ka ni Jesus. Sabihin mo na yung dapat mong sabihin, lahat ng sasabihin mong tungkol sa mga kaya mong gawin at pinaniniwalaan mo. Hindi yun ang tama. For you to be able to be accepted by God, is turn your eyes upon Jesus. Look upon on His wonderful ways. At dahil lamang sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, enough na ang kanyang dugo na umagos dito upang ang lahat ng ating kasalanan ay kanyang patawarin. Nakukuha niyo po? Sapagkat ang dugo ni Kristo na umagos sa krus ng Kalbaryo, sapat na upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan, linisin sa ating mga kasalanan, tubusin sa ating mga kasalanan, at ang lahat ng ito dahil sa awa at biyaya ng Panginoon. Nakukuha niyo po. Ingat, kasi baka kakahanap, dumating tayo doon sa panahon na kung saan wala naman tayong nakita. Sabi doon, katulad ni Jannes at ni Jambres, sorry kung mali yung salita ko o yung pagkakabanggit ko ng pangalan. Anyway, these two people ay sobrang delikado, dangerous people. Sabi nila, it will cause people harm. Alam niyo ba kung sino sila? Si Jannes at si Jambres, kung tayo ay nanonood tayo ng 10 Commandments. Nung pinanood, merong parao na nakatayo, tama? Bago sila padalahan ng plague, merong 2 taong nakatabi sa kanya. Sino yon? Si Jannes at si Jambres. Sila yung 2 Ehipto na kung saan, kung ano yung gawing magic nila Moses, hihigitan niya. At sa lahat ng ginagawa nila, parang if they perform miracle, magpe-perform din sila. Pag nagsabi sila ng yung lingkod ng Panginoon, di ba si Joshua, pag nagsabi sila, dodoblehin nila at exaggerate nila. To the point na kung saan maraming tao ang naliligaw. Ano ba talaga ang tama? And yet, anong gagawin? Nagpapadalahan sila ng plague. Naku po, ilang plague yan? 10. Okay. And then, ang gagawin ni Jannes at ni Jambres ay ino-oppose nila at they promote lie. They oppose God. Sila yung 2 tao na hinahalin tulad dito. Huwag natin silang gayahin. Dahil ang mga taong ito, they oppose the truth. Lalo lamang pong tumigas yung puso ng parao para lalo hindi pa alisin yung mga taga-Israel doon sa Egypt. Nakukuha niyo po yung kwento. Sila yung 2 tao na yon. At yung mga
sa panahon natin, no, marami rin naman tayong mga false teachers in the last days. Kung gusto nyo makita yung sinasabi kong mga false teachers, visit our YouTube page. Meron kaming pag-aaral doon about 1 John, yung book ni 1 John. Pinakita natin doon kung sino yung mga false teachers na ito. Okay? Para makita niyo po yung buong message doon. Sabi doon, itong mga taong ito ay ipagkakait sa tao yung tama. At ang gagawin nila ay siraan, i-twist, i-deceive ang mga tao at to the point na kung saan wala silang ibang gagawin kundi sumalungat kay Moses. Sa panahon natin ngayon, wala silang gagawin kundi sumalungat sa sinasabi ng Biblia. At ang sabi dito, most of deprived man rejected in regard to the truth. Ito yung mga tao na kung ang magiging pinakaparang resulta. Ano yung magiging resulta nila sa mga taong katulad ng ganito? Ito yung mga taong they have a depraved, ruined mind. These people, they will not embrace the truth. They reject the Word of God. With regards dun sa faith na meron tayo, they opposed. With regards dun sa mabuting balita na tinuturo natin, ino-oppose din nila. At ang lagi nilang sinasabi, hindi mo makukuha ang kaligtasan, dapat kang gumawa pa ng maraming bagay, dapat mong dagdagan yung ginawa ni Kristo. Hindi po ganun. Dahil ang mabuting balita, 1 Corinthians 15, 1-4, basahin po natin sa Biblia, assignment po ninyo. Sapat na ang ginawa ni Kristo na siya ay namatay para sa kasalanan mo at kasalanan ko. And we believe na sa lahat ng nag-claim ng Diyos, siya lamang ang namatay at nabuhay after 3 days. And He promised that He will come back again. Nakuha niyo po. Anything na tinuro na salungat sa lahat ng ito, we call it false gospel. Kaya ang sabi doon na mangyayari, sila ay i-condemn ng Diyos. At panghuli, sabi doon, sinabi sa Romans 1:28 to 32. Samahan nyo nga po ako magbasa. Kita nyo po ba? Okay. And, just as they did not see, to acknowledge God, God gave them out to the brave mind. Those things that are not proper, people have been filled with unrighteousness, wickedness, greed, and evil, full of envy, murders, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient parents, without understanding, untrustworthy, unfeeling, and unmerciful. And though they know the ordinance of God, those who practice such things are worthy of death. They not only do the same, but also rule to those who practice them. okay, ito yung resulta ng mga tao merong ruined, disqualified yung alam nila about doon sa salita ng Panginoon. Ito yung kalalabasan. Nakukuha niyo po. At ang sabi doon, ingat, kasi nga po sa mga huling pagkakataon, hindi porket sinasabi namin parang tama naman yung ginagawa niya, tama na yon. Hindi po. Anything na kung saan nag-oppose doon sa salita ng Panginoon, may problema tayo. Kaya nga sabi doon, tandaan natin lahat mga kapatid, na ang resulta ng mga taong naniniwala sa mga false teachers na ito, okay, makikilala sila katulad ni Jannes at ni Jambres. Kilala sila sa tatlong bagay. Una, they oppose the truth. Lahat ng salita ng Panginoon, oppose sila. In our last day, in this last day, in the last day, marami ring ganon. Tapos pangalawa, these people, okay, itong mga leaders na ito, is spiritually and intellectually depraved. Hindi nila alam yung sinasabi nila. At ang pangatlo, these people these men's teachings earned them only rejection by God. Kaya sabi doon, mag-ingat sa mga taong katulad ito at sa panahon natin to in the last days, marami pa rin Jannes and Jambres na nagkalat sa mundong ito. Kaya nga sabi doon, verse 9, but they will not make further, ito na yung madidiscover na sila, further progress, for their folly will be obvious to all, just as Jannes and Jambres' folly was also.
Sabi doon, makikita rin naman sa kanilang mga ginagawa. At sa panahong ito, maraming taong nagkalat at maraming mga katuroan na kung saan para hindi tayo madaya doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Sabi doon, lahat tayo ay maging mapag-aral ng salita ng Panginoon. Sinabi doon sa 1 John 2:19, they went out from us, but they were not really of us. For if they had been of us, they would have remained with us. But they went out so that it would be evident that they are not one of us. Kahit sa panahon po nung nila Apostol Pablo, sa Book of Acts, marami rin naman ang kasama nila doon sa ganitong small group at marami rin naman ang umalis. Sabi nila, kasi kung kasama talaga natin sila at nakikinig salita o pinag-aralan nila ang salita ng Panginoon, sana hindi na sila umalis, kasama natin sana sila. Yun ang sinasabi dito. So, in the last days, people are deceptive. Some teachers are dangerous. They are dumb. Patutulungan ng impyerno. At sa soon to be, they will be discovered. So, ang tanong, paano hindi madideceive ang isang tao? Paano natin malalaman ang katotohanan? Na tanging ang pananampalatayang galing lamang sa Diyos, yung saving faith na sinasabi, paano natin ito mas maiintindihan? 5 bagay. Remember this hand? Na tinuro na natin to before. Review. Yung hearing. Okay? Ang trabaho ng pastor at ng mga teachers is to provide fresh insight from the scriptures, into the scriptures. Okay? Bakit nasa weak, anong tawag dito? Pinky, no? Bakit yung pinky nandoon sa weakest finger? Because it represents hearing. Di ba? We retain only 5% of what we hear. Yung usapan natin ito, next 3 days after, lalapit ako sa inyo. Anong message? Maganda siya? Okay naman. Walang mariretain. But I love people, really. Nung estudyante po ako, how I wish I can show it to you, my first Bible. Yung unang-unang Bible ko po, way back 1985. Puro sulat po iyon. Walang page ng Bible ko noon ang hindi ko sinulatan. Ultimo yung preface, ultimo, lahat ng bakante sinusulatan ko siya. Bakit? Kasi gusto kong maintindihan. Dahil kapag ako ay nakinig lamang, 5% lang po ang nagre-retain. Diba sa mga teacher dito, yung mga nakikinig na teacher, we encourage student, diba, to write down. Sinulat na sa pisara, susulat mo pa sa notebook. Bakit? Kasi kung ano yung sinulat mo at sinalita mo, yun lang talaga yung nagre-retain sa mind mo. Last week, pag tinanong, last week, ano yung message? Okay naman po, present kami, masarap yung ulam. Hindi, yung message, wala talaga naiintindihan. Kasi nga, yung hearing is pinaka-weak ng tao. Okay? Pero pagka-chismis, hanggang sa Pilipinas umaabot, no? Okay, reading. We need to hear the Word of God. Read. It will give us an overview ng Bible. Okay? Paano natin gagawin? We have, sabi natin, 5 minutes every morning. Read the Bible. Just read it. Kahit hindi mo maintindihan, read. If you're going to read the Bible, 4 chapter a day, matatapos mo siya ng 1 taon. Parang ayaw nyo maniwala. So yung subukan, umpisahan nyo magbasa ng Bible mamaya ha. 4 na chapter. Next year, tapos siya. So, ano ngayon? September ano ngayon? September 29 next year, God willing, magkita-kita tayo. Tatanong, tapos mo na yung Bible? Opo. Pero pagka next year, saan ka na sa Bible? Genesis 1 pa rin, hindi ka talaga nagbasa. You need to study the Word of the Lord. Okay? Gusto mong malaman yung katotohanan? For you na makonvict ka ng Panginoon, study the Word of the Lord. Marami nang nabibili ngayon ng Life Application Bible sa online. They will deliver it to you. Basahin nyo, sa likod doon merong explanation. Tandaan nyo, Life Application ba? Sa Amazon. Okay? If you study it, I have 2 of them na ginagamit ko pa nag-aaral tayo.
you need to memorize the word of the Lord. And you need to meditate the word of the Lord. Ang 5 bagay na ito, it will help us to know the truth para hindi tayo maligaw. Kaya pag ang isang tao ay nagsasalita ng hindi ayon sa salita ng Panginoon, madali mo siyang makikita at maririnig. Madali mo siyang maintindihan, tama o mali ang kanyang sinasabi. Nakuha niyo po? Pero kung ikaw yung taong umasa lamang sa Facebook, sa TikTok, kung ano yung makita, sa Sambutsari, baka mahirapan ka. Please mga kapatid, read the word of the Lord. Sabi doon sa Acts 17:11, bago tayo magtapos, 2 slide na lang po. Sabi doon, now the Bereans Jews were more of noble character than those in the Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Yung mga Bereans, pag narinig na yung salita ng Bible, sinusulat nila yon at pag uwi sa bahay, anong ginagawa? Tama ba yung sinabi ni Pablo? Baka naman mali ito. Tayo kaya? Tama kaya sinabi? Oo, bahala na si pastor doon. Basta nakapakinig kami ng message, kalas. Maraming tumatango, parang totoo ba? Our first line of defense is to know God through faith in Jesus. Then, you would be able to understand yung katotohanan ng salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, para tayong lahat ay hindi maloko. Okay po? Walang maloloko kung walang magpapaloko. Tama? Opo. False teachers, sasabihin ng mga false teachers, kailangan kang bautismohan, kailangan kang mag-join sa religion, gumawa ka ng mabuti, dapat marami kang matulungang tao para maligtas ka. Ang sabi ng Biblia, hindi ka maliligtas sa ginagawa mong religion, good works and everything. Maliligtas ka lamang saan? Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nakukuha niyo po? Kaya pag tinanong ka doon, bakit ka papasok sa langit? Nag-join ako, pumapalakpak pa ako, tataas pa akong kamay pagka kumakanta kami. Hindi ka maliligtas sa ganun. Hindi, marami naman po akong tinulungan. Halos yung lahat ng sahod ko, napamigay ko nga po. Naloloko pa nga. Hindi ka maliligtas sa ganun. Alam mo saan ka maliligtas? If you believe that Jesus died for my sins and your sins, then you will be saved. Gets po? Amen. Sabi dito, sa lahat ng pagkakataon, to be right with God is to trust Him. What He did on the cross. Dahil nga po, importante ito, ang salita ng Panginoon, nandoon ang katotohanan. At maraming tao ang guilty. Sabi nila parang wala nang kapatawaran yung kasalanan ko, lahat ng kasamaan na nagawa ko na, may pag-asa ka pa kapatid. Bakit? Dahil ang dugo ni Kristo ang siyang maglilinis sa iyo. Ang dugo ni Kristo ang siyang nagtubos sa iyo, ang nagpatawad sa iyo. Anumang kasalanang hiningi mo ng tapat, hindi na to alalahanin ng Diyos. Hindi siya nanunumbat. All you have to do is to believe yung kanyang finished work doon sa krus ng Kalbaryo. Nakukuha po. In the end, para tayong lahat ay magkaroon ng isang maayos na pamumuhay, maging sentro nawa ng buhay natin si Kristo, we need a complete surrender, even our will. Lord, ikaw na po yung masunod. Di ba? Ikaw na po yung masunod. Parang ito yung sinasabi natin, ikaw na po yung tsuper ng aking buhay. Nasa sentro ka. At kung si Jesus ang magiging tsuper ng ating buhay, nakasentro sa Kanya, ang sabi doon, we will become an obedient Christian in action. Nakita niyo yung will sa labas? Magiging maayos ang takbo ng pamumuhay natin. At kung magiging maayos ang takbo ng pamumuhay natin, merong 2 rayos. Sa gitna, ano yon? Yung ating pong vertical na spokes, ano yon? The Word and prayer. Napaka-importante ito mga kapatid. We really need to read, study, meditate, hear the Word of God. At yung prayer po, napaka-importante. Kung tama ang relasyon mo para sa vertical, magiging tama ang relasyon mo sa horizontal. Paano? Makikita sa buhay mo. And if you witness about Christ, doon sa buhay na binago ni Kristo, yung testimony mo sobrang powerful nun. Walang makakapagsabi, hindi ka naman ganyan dati. Pero pag nakita nila sa buhay mo na nagbago ka talaga, sobrang gandang testimony yun. At sa ating pakikisalamuha katulad ng ito,
Lahat naman tayo ay sablay. Tama po? Ang simbahang ito ay hindi po para sa mga perpektong tao. Potter's House of Arabia ay sa katulad ko at katulad niyong sablay. Hindi tayo makakasunod doon sa 613 na law. Pero alam ko, kaya ako narito, kaya kayo naririto, dahil sa awa at biyaya ng ating Panginoon. At sa buhay na ito, mga kapatid, nasain po natin na ang buhay na ito ay tanging susunod lamang sa salita ng Panginoon na magbibigay papuri sa Kanya. Shall we all stand? Sa mga huling araw, mga kapatid, kailangan natin itong pag-aralan. Ask the Holy Spirit to help us. At sa maraming challenges in our lives, let us commit ourselves to study the Word of the Lord and continue to live a life according to His Word. Heavenly Father, praying that you may continue to help us. Have mercy on us, O Lord. In the last days, maraming taong naglipanan ng ganito. Ayaw rin namin, Panginoong, maligaw. Especially, ang mga mahal namin sa buhay na nasa Pilipinas o kasama namin ngayon. Turuan at tulungan po kaming maging mapagpakumbaba upang sa iyong mga salita ay makita namin ang linaw ng iyong salita. Ang buhay na ganap, ang buhay na kasiyasaya, ang buhay na kung saan sa gitna ng maraming pagsubok, naririyan ka, singlapit lamang ng dasal. Lord, help us. In Jesus' name we pray. Amen. So pag